Alright, isang magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid namin sa ating Panginoong Hesukristo. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon na binigyan niya tayo muli ng pagkakataon na magkasama-sama sa ating devotion. Bagamat ang ilan po sa atin ay naka-live, naka-online, ay wala pong aadlang sa atin upang tayo po ay hindi makapakarinig ng salita ng Panginoon. Kaya sa mga nanonood online, huwag niyo lang po nawa daanan itong ating live, bagkus talagang unawain po natin lalong higit yung patungkol po sa salita ng Panginoon upang sa gayon ay ito po ay maging baon natin sa ating spiritual na buhay, lalong higit sa mga nangyayari po sa panahon natin ngayon na puno ng sigalot, puno ng kasinungalingan, puno ng pag-aaway-away. At ang sabi nga, ang Panginoon, ang ibinibigay niya po sa atin yung kapayapaan. Hindi sa kapayapaan na katulad ng mundo, kundi yung kapayapaan ng puso sa kabila ng mga pangyayari na gaganap sa paligid natin. At ito po ay isang dahilan kung ba't po tayo nagde-devotion upang ma-remind po tayo ng ating Panginoon at hindi po tayo maligaw. Kaya samahan niyo po kami sa maikling devotion na ito at pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoon. Paunahan po tayo ni Sister Brenda para po sa ating opening prayer. Tayo po sama-sama mga Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin, Ama. At iningatan mo po kami muli sa isang linggo namang nagdaan. Maraming salamat, Lord God. At binigyan mo din po kami ng time na makapagsama-sama, na makapakinig ng mga salita mo. Lord, hindi man po kami physically na magkakasama ng aming mga kapatid o ang aming mga kapamilya, Lord God. Ngunit maraming salamat, Lord, sa mga ginagamit mong resources upang sa ganun, Lord, ay may parating sa kanila ang mga salitang nais mo ay parating po. Mapakigabay mo po ang bawat isa sa amin, ang puso at isip ng bawat isa sa amin, Lord God, ay pakibuksan mo po at upang sa ganun ay mas maunawaan namin ang mga salitang nais mo parating. Ganun din po, Lord God, ang aming kapatid na si Brother Efraim. Patuloy mo po siyang pakigabay mo, Lord God, sa mga ganito mga gawain, Lord. At pakibigyan mo po ang mga kapatid namin na malalayo sa amin ng oras na makinig ng amin maiksing devotion, Lord God. At pakigabayan mo pa sila at pakiingat mo po patuloy, Lord. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng amin. Pangalan, in Jesus' name we pray. Amen. Ayan, tayo po ay dumako sa ating awit. Isang awit lang ating awitin. Awitin natin yung Heart of Worship by Matt Redman. Awitin natin po yun.
Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Sa mga nanonood po sa Pilipinas, isang magandang umaga. Saan man po kayo naroon sa Pilipinas ngayon, nawa po ay loobin ng Panginoon na makarating ang mensahe niya sa inyo at sa inyong puso upang sa gayon po ay sama-sama po tayong napapaalalahanan ng ating Panginoon at sa mga hindi pa po nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, baka ito po ang gamitin ng Panginoon para gamitin po, tanggapin ang kanyang salita sa inyong buhay at tayo po ay makasama doon sa mga maliligtas. Bago po tayo magpalaon, gusto ko lang po sa inyo i-share kung ano po yung mga nangyari this week, first week ng November. Alam mo naman po natin, patuloy na nangyayaring digmaan sa Israel at sa Gaza. Patuloy pa po yan nangyayari. At sa awa ng Panginoon, unti-unti na pong nasasakote yung Hamas na mga terorista na kalaban po ng Israel. Kaya purihin ng Panginoon na hayag ang kanyang mga pangako sa Israel na hindi niya po ito papabayaan. Ayan. Subalit, kahit ganun po yung mga mabuting balita na nangyayari ngayon, meron pa rin maraming masamang balita. Ayan. At isa na po dyan yung pagkakaisa ng mga bansa sa South America, kabilang na po ang Brazil, ang Chile, ang Colombia, ang Bolivia, lalo na. Mga against na po sila sa Israel ngayon. At kinat na po nila yung ties, sabi nga, they cut their ties o yung connection nila sa Israel. At isang ang dahilan dito ay isang paraan nila na kinat na po nila yung mga connection nila sa Israel, ni-recall nila yung mga ambassador nila doon sa bansa nila. Kaya yan yung mga nakakagulat na balita na nangyari mga nakaraang araw at nakikita natin na palala yung mga nangyayaring gulo, mga nangyayaring protesta sa iba't ibang dako ng mundo ngayon dahil sa nangyayaring digmaan sa Israel. Ayan. Ano pa? Yung earthquake sa Nepal na umabot na sa 150 tao ang namatay. Ang magnitude po ay 5.6 magnitude. Ang lindol na nangyari sa Nepal na kinamatay ng 150 mahigit na katao. At ano pa? Marami pa, no? May nakawan, may patayan. Hindi ko na isa-isahin. Makikita nyo na lang yan sa internet kung kayo po ay susubaybay ng mga nangyayari sa mundo. At ang pinaka worldwide na nangyari kamakailan lang, alam niyo kung ano? Sino nakakala? Ayun. Pinaka worldwide na nangyari sa buong mundo ay yung tinatawag na Halloween. Alam niyo yung Halloween, mas matindi pa yan sa gera eh. Kasi pag ang isang tao nagsa-celebrate ng Halloween ay pumapanig yan kay Satanas. Kaya yung isang tao lang yun. Paano kung Kristiyano pa? Sa katunayan, wala lang babanggit magbabanggit na tayo ng ilan. Total nangyari naman na. Sa katunayan, marami pong mga Kristiyano, mga kapatid, ang nagsa-celebrate pa rin ng Halloween. At yung iba sa atin, nakakalungkot man isipin, gina-justify pa natin yung pagpa-participate sa mga gawain na katulad ng Halloween. Nagbagamat alam naman na natin na sinasabi ng Biblia na hindi pwedeng makisalo ang liwanag sa dilim. Ano ibig sabihin ng Biblia doon? Hindi pwedeng makisalo ang masama sa mabuti.
Pero mga Kristiyano ngayon, nakakatawa kasi gina-justify nila, nire-reason out nila yung paggawa nila ng mga bagay na wala naman sa Bible. Katulad ng Halloween. Hindi naman sinabi ng Bible na gawin natin yan. Pero ginagawa pa rin ng mga tao. Lalo ng mga Kristiyano. Okay lang sana kung di ka Kristiyano. Kung gawin mo ng Halloween, walang problema eh. Pero kung Kristiyano ka, nakikilala mo ang Diyos, nakikilala mo kung saan galing yung Halloween, pero sineselebrate mo pa rin, eh magtaka-taka na tayo. Mag-isip-isip tayo sa pananampalataya na pinasok natin. Seryoso ba tayo sa pananampalataya na pinasok natin? Yan. Ang dami-daming mga tao. Noong October 31, kung ano-ano mga costume, saan-saan sila pumunta. Ayan. Mamaya pag-uusapan natin yung mga yan. Ang pabagat po ng devotion message natin sa gabing ito ay pinabagatan ko pong keep your distance. Keep your distance. Siguro po yung iba sa atin nakakita na ng ganitong signage. Keep your distance. Lalo na sa mga likod ng truck na malalaki. Pag nagdadrive ka, makikita mo sa likod ng truck may nakalagay, keep your distance 50 meters or 100 meters. O kung sa iba naman, keep off the grass. Diba? Kasi ibig sabihin, huwag mo nga apakan yung damo. Kasi yung damo, decoration nila yun. Kaya kung apakan mo yung damo, delikado. Pwede ka nilang kasuhan. Lalo na dito sa US. Ano pa yung mga keep your distance na nakikita natin sa paligid? Doon sa mga may mga warning, no, ng mga lugar, halimbawa sa mga delikado na lugar, halimbawa electric mga fence, di ba? Mga chemical places, may mga biohazard. Di ba? Nakakakita ka ng ganyan, keep your distance, may mga warning na katulad nun. Sa Biblia, meron din pong mga ganon na warning. Ang problema, ang iba sa atin, kahit alam na natin yung warning, nagpapatuloy pa rin tayo. Pero pagdating ng oras na tayo ay nakipiligro, doon lang tayo uli iiyak sa Panginoon. Doon tayo uli hihingi ng tulong sa Panginoon. Bagamat alam na natin, sa simula pa lang, sabi na ng Panginoon, keep your distance. Pero hindi tayo sumusunod. Worst case scenarios, sinisisi pa natin ang Panginoon. Ang ibang Kristyano, sinisisi pa ang Panginoon pag napapahamak sila. Kaya sa gabi ito, sa oras na ito, mga kapatid, ay gusto po ng Panginoon, i-remind tayo kung ano yung dapat nating gawin at ano yung ba ibig sabihin ng keep your distance. Saan ba tayo magdidistansya? Saan ba tayo lalayo? Noong 2021, ang kasagsagan ng COVID-19, nagkaroon ng general policy sa buong mundo na tinatawag na social distancing. Di ba? Naalala niyo yun? Yung social distancing. At itong social distancing na to, mga ilang meters ang layo? Ha? 6 meters? Meter, ganyan. 6 to 10 feet. Ano? Feet wala, hindi meter. Away from each other. Naalala ko noon yung sa tulpo noon, pati yung mga nakamotor na mag-asawa, huwag daw magdatabi. Yung natulpo noon, naalala nyo yun, yung naglalagay pa sila ng harang sa pagitan ng nagdadrive at saka ng angkas. Sabi ko, Mira, isipin mo yun, tao lang ang nagpasunod nun, pero lahat tayo sumunod. The mask. Diba? Pati mask. Pati mga kung ano-ano, may mask na, meron pang face shield. Doble-doble pa yung mask. Sa takot na mamatay sa COVID-19. Pero, yung Diyos mismo,
na nagsasabi, keep your distance, kaya hindi tayo sumusunod. Hindi natin sinusunod yun. Keep your distance from hell. Nasabi na pa ako, hindi naman totoo yung hell. Matagal ba mangyari yun? Hindi naman totoo yun. Ay, yung COVID-19 nga, hindi natin nakikita eh. Pero bakit tayo nag-mask? Bakit tayo nag-face shield? Bakit tayo nag-social distancing? Hindi naman natin nakikita yung ubo, yung virus. Vaccine pa. Diba? Kaya ito yung sinasabi natin. Na minsan, mas sinusunod natin ang tao kaysa sa Diyos. Mas sinusunod natin yung sarili natin kaysa sa Diyos. Ngayon, punta na tayo sa Bible verse. Ang sabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 21 hanggang 22, ang sabi rito sa Tagalog, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ulitin ko, sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica sa 5:21 hanggang 22, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Hindi lang masama, kundi lahat ng anyo ng masama. Kasi may iba't ibang anyo ng kasamaan. Na minsan, yung anyo na yon, akala natin tama, akala natin mabuti, pero masama pala. Katulad yan, yung pista ng patay, na sineselebrate sa Pilipinas, meron mo patay na nagpipista pa. Ano kayang ginagawa ng mga patay? Tanong ko lang, ano kayang ginagawa ng mga patay pag nagpipista sila? Patay ba yung nagpipista o yung namatayan ng nagpipista? Pero bakit tinawag na pista ng patay? Dapat pista ng namatayan, hindi pista ng patay. Diba? Kaya, diyan pa lang mag-iisip ka na, ano ba itong pinaniniwalaan mo? Mga terminology ng mga pinaniniwalaan mo. Nasa Biblia ba? Ito ba'y kalooban ng Diyos na gawin? Ayan. Kaya, hindi tayo nagiging legalistic na mga Kristyano, kundi nagiging masunurin lang tayo sapagkat sabi ni Pablo sa 1 Corinto 4, at huwag kayong magsigit liban sa mga nasusulat upang hindi kayo magpalalo sa isa't isa. Tingnan nyo. Yung Halloween ba nakasulat sa Biblia? Hindi. Pero ang dami-daming Kristyano na nag-celebrate nito. Maniwala kayo sa akin. Kahit yung mga tinatawag na born-again Christian, ang dami yan nakipag-participate. Baka yung iba sa atin dito, nag-participate pa. Patago lang. Alam niyo na kung sino kayo. Wala akong alam kung sino nag-celebrate sa atin. Pero kayo lang at ang Panginoon lang nakakaalam yan kung sino yung nag-celebrate. Katulad ng doktrina natin nung nakaraang sa Halloween ng November last year, i-remind ko ulit sa inyo kung saan galing yung Halloween. Ay, ang Halloween na yan, galing po yan sa Celtic pagan tradition, or origin. Yung Celtic, hindi yan yung may sira sa ulo. Celtic naman yan. Yung Celtic, yan yung mga grupo ng mga tao noon na nakatira sa bandang northern Europe. Yung mga nakatira sa mga snow, mga Celtic. Yung mga yan, meron po silang tinatawag na tradition nila. Kalimutan ko ano yung tawag doon. Meron tawag doon eh. At yung tradition na yon, nung nasakop sila ng Roman Empire, sa loob ng 400 years, syempre, yung Roman Empire, kung ano ginagawa ng Celtic, na hawa na sila. Kumbaga, nagaya na nila yung, syempre, ikaw ba naman? Di ba? Parang
Parang tayo doon, yung sa Pilipinas, diba, na sakop tayo ng mga Spaniards. Kung ano yung mga tinuro ng Spaniards, nagaya natin, na-adapt natin, ganon din sila. Nung panahon ng Roman Empire, nung masakop nila mga Celtic people, yung yung mga tradisyon ng paganong bansa na ito, nagaya ng Roman Empire. At kalaunan, nasabi rito, noong 600 AD, si Pope Boniface IV ay sinimulan niya yung tinatawag na All Saints Day o yung natawag ngayon na All Souls Day nung November 2. Pero pupunta tayo dyan. Pero nung panahon ni Boniface IV, ang All Saints Day May 13, hindi November. May 13 nila sinaselebrate. At later, nung panahon na ni Pope Gregory III, siya ang nag-move from May 13 to November 1st. Tanda natin, ang All Saints Day noon ay November 1st. Ngayon, November 2 na eh. Ano kaya nagsimula yung November 2? Nung 1,000 years ago. 1,000 AD. Doon nagsimula na nilipat ng Catholic Church ang All Saints Day from November 1 to November 2. Pero ang Halloween, October 31 pa rin. At nagaya yon doon sa tradisyon ng mga Celtic. Na sineselebrate nila yung araw ng mga patay tuwing katapusan ng Oktubre. Ayan. So maliwanag na ang Halloween, hindi Kristiyanong gawain, kundi mga paganong gawain ito. Nag-originate to sa mga pagano. Kaya kung tayo, every Halloween, every katapusan ng October, next year na naman, ay makikipag-participate tayo sa mga gantong gawain, mag-isip-isip tayo kung Kristiyano ba talaga tayo. Karamihan sa mga relihiyon na participate dito sa gantong gawain ay Roman Catholic, Methodist, Baptist. Ang Baptist hindi na tinuturo. Pero sabi doon sa nabasa ko, ang Baptist daw, they don't abstain. Ibig sabihin ng abstain, binabawalan. They don't abstain their members to participate. Oo nga, hindi nga nila tinuturo na wag kayong makianig, wag kayong gaganap ng Halloween. Pero, hindi rin nila binabawalan yung mga member nila na mag-celebrate. So, ibig sabihin, ganun din. Diba? Parang ganun din. Kaya, ito ay maliwanag na doon sa sinasabi natin na keep away or keep your distance away from these people. Isa to sa tinutukoy ng Biblia kanina doon sa binasa natin. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama. Niyo ba alam na ang Halloween ginagamit ni Satanas para mandaya, para malito ang mga tao? Ang mga tao ngayon, ang mga Kristyano, ganito ngayon ang prinsipyo pagdating sa Halloween. Bakit pakinggan nyo? Ang sabi nila, dressing up in a costume and handing out candies and chocolate on October 31 is not a sin. Okay po yan? Kung iisipin mo, nga naman, magbibigay ka lang ng candy, kasalanan mo pa. Magko-costume ka lang, kasalanan mo pa. Kaso, hindi yun ang pinag-usapan doon. It's not about the costume. It's not about giving candies and chocolates. Bakit? Di ba ka ba pwede mag-costume nang hindi Halloween? Di mag-costume ka ng every day. Isuot mo yung pang-vampira mo o ano man yung pang-Halloween costume mo. Isuot mo araw-araw. Kung gusto mo magbigay ng candy, magbigay ka araw-araw. Pero huwag natin gawing dahilan yun para i-justify yung Halloween. Sana naintindihan natin, Kasi, kung tayo nakikipag-participate sa mga gantong gawain, ibig sabihin,
sa ilalim ka sa mga paganong tradisyon. Sa mga un-Christian tradition. Ano? Sa mga unbiblical na mga katuruan. Siguro iba sa atin nagugulat eh. Ba't naman parang si Brother Reps magsalita? Ito yung sinasabi ng Biblia eh. Layuan ninyo ang lahat ng anyo ng masama. Ayan, pinabago na ng mga tao ngayon ng mga costume nila. Noon, mga nakakatakot eh, di ba? Vampira, multo, white lady. Ngayon, iba na eh. Ako na si Superman, si Batman. Oh. Nakatakot yan, meron pang Pero, yung essence nung gawain na yun, hindi pa nagbabago. Kahit ano pang costume mo na isuot, kahit hindi pa yan pang horror costume, kung yun pa rin yung sinaselebrate mo, mali pa din. At bawal lang Panginoon yun. Kasi parang ano yan eh, tingnan nyo. Parang pagkain niya ng dugo. Diba? Sabi ng Biblia, bawal kumain ng dugo. Pero sabi ng ibang tao, niluto ko naman. Hindi na yun bawal, niluto na yung dugo. Ibig sabihin, pwede nang kainin yung dugo kasi luto na. Hindi pa rin. Dugo pa rin yun eh. Ibig bang sabihin, pag ang lason, hinalo mo sa tubig, pwede mo lang ilumin. Kasi may halo na sa tubig. Lason pa din yun eh. Ganon din ang mga katuruan na wala sa Biblia. Huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan ng Biblia. Sapagkat dito tayo magkakasala sa Panginoon. Ikalawang Timoteo 3, sabi dito sa 1:4 hanggang 5. Ang sabi rito, sa 1 muna, ikalawang Timoteo 3:1. Ang sabi rito, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon mapanganib. Bakit? Ano bang mangyayari sa mga panahong mapanganib? Sa verse 4 hanggang verse 5. Ang sabi rito, may magsisilitaw ng mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo. Tingnan nyo, may anyo na naman eh. Kaso, sabi rito, na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Tingnan mo. Lumayo na naman, sabi ni Paul, kay Timothy. Lumayo ka sa mga taong ito. Ano yung mga anyo ng kabanalan? Ito yung mga anyo, akala natin tama, akala natin banal, akala natin sa Diyos, pero hindi pala sa Diyos. Katulad ng Pasko, sabi sa Diyos daw, mag-aalala daw sa pagkapanganak kay Christ. Pero anong nangyayari pag Pasko? Nag-iinggitan, nag-aaway, nagtatampuhan, di ba? Ay, kasi hindi ako binigyan ni Ninong, tatampo ako. Wala akong pamasko galing kay Ninang. Di ba? Imbis na yung bigayan, pagmamahalan ng nangyayari, ay hindi yun ang nangyayari. Kasi ginagamit ni Satanas yung mga ganitong tradisyon ng tao, na imbis tayo lalong maging karapat-dapat sa Diyos, lalo tayo nagkakasala sa Diyos. Ay, pagbukas ng regalo, ay, ano ba itong regalo na nakuha? Mas mahal pa yung binigay kong regalo. Mas mahal pa yung pinambili kong regalo dun sa nakakuha sa regalo ko. Di mo yan. Ganyan ba yung Krisyanong pag-iisip? Kaya yung Christmas na yan, yung Pasko na yan, maliban na wala na nga sa Biblia, wala na nga sa Bible, hindi tinuturo ng Bible, nagkakasala pa mga Kristyano.
Dahil sa mga katulad ng ganyang tradisyon. Kaya, mag-ingat tayo dito mga kapatid. Kasi, walang exempted sa atin dito. Kung tayo hindi mag-iingat, darating ang time na baka maligaw tayo ng kalaban ng Diyos. Ano? Kung tutuloy natin doon sa verse 7 kanina, na binasa natin sa 2 Timoteo. Pakibasa nyo nga. Nahalalong nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ayan nyo. Ito ang mga tao daw na ito, nagsisipag-aral ng salita ng Diyos. Ano? Na laging nagsisipag-aral, sabi dito. Ngunit, kailan pa man ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ayan nyo. Ito yung mga taong basa ng Bible, samba ng samba tuwing Sunday, kahit 100% perfect attendance sa devotion, sa mga gawain ng church, pero hindi talaga naintindihan yung sinasabi ng Biblia. Bakit? Kasi hindi nila inuunawa kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia. Kahit basa tayo ng basa, kahit pakinig tayo ng pakinig ng mensahe sa Biblia, kung hindi tayo willing ni-accept natin yung katotohanan ng Diyos na nakaayon sa Biblia, baliwala yun. Diba? Baliwala yung pakikinig natin. Para tayo dito, sinasabi ni Paul, nasabi dito, laging nagsisipag-aral. Tingnan nyo. Ito nga, nag-aaral pa eh. Baka iba sa atin, nakikinig lang eh. Nasabi dito, laging nagsisipag-aral at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkakalam ng katotohanan. Hindi nila makakita yung totoo. Hindi nila maintindihan yung gusto ng Panginoon sa buhay nila. Bakit? Kasi sarado ang utak nila, sarado ang puso nila. Keep your distance from sin. Lumayo tayo sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay kaaway ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Kahit kailan hindi pumayag ang Diyos na maging kaibigan tayo ng kasalanan. Sapagkat ang Diyos walang kasalanan. Malayo ang Diyos sa kasalanan. Unang Juan 2:15. Pakibasa mo nga, Mami. Unang Juan 2:15. Unang Juan 2:15. Sabi dito, huwag niyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kung ang sinuman, tao, ang umibig sa sanlibutan, ay wala ang pag-ibig ng Ama sa kanya. Ito, ginajustify din ito ng mga tao. O hindi naman ako talaga umaayon sa mundo. Sabi ng ilan sa atin. Pero kasi, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng maraming pera. Gusto ko yumaman. May mga ganong pag-iisip eh. Mas pinipili yung pera kaysa sa Diyos. Naisip ba natin ganito mga kapatid? Huwag lang tayo masasaktan. Na-imagine na ba natin na darating yung time sa buhay natin na lahat ng kasaganaan o lahat ng komportableng
nangyayari sa atin ngayon, biglang mawala isang iglap sa buhay natin. Ano kayang magiging pananampalataya natin sa Diyos? Imagine lang natin. Alam ba, sa isang iglap, mawala bahay mo, walang kotse ka, wala ka ng kotse, wala ka ng trabaho. Nangyayari ba ito? Hindi. Nangyayari. Pwede mangyayari ito sa tao. Kasi kung alam mo, nagdadrive ka dyan, may nabangga ka, namatay, di kulong ka ngayon. Ano mangyayari sa'yo? Nasa kulungan ka na. Habang buhay ka na sa kulungan. Napatay mo eh. Sa isang iglap, pwede magbago ang lahat. Yung ginagawa mo araw-araw, pwede magbago lahat yun sa isang iglap. Ito lagi ko itong lagi ko itong iniisip, lalo na pag nag-iisa ako. Ano kaya mangyayari sa akin kung, halimbawa, isang araw, magbago ang lahat sa buhay ko? Ano kaya mangyayari sa akin? Anong mangyayari sa pamilya ko? Anong mangyayari sa pananampalataya ko? O sa kabilang banda naman, halimbawa tayo, biglang nagkaroon ng fortune na napakalaki. Let's say $1 billion. Ano kaya mangyayari sa atin? Nasa Panginoon pa rin kaya tayo? O baka kung saan na tayo nakapunta. Baka mamaya nandun na wala tayo sa sugalan. Nandun na tayo sa casino. Susugal. Ayun yung isipin natin mga kapatid sa devotion na ito. Kasi ito yung gusto ng Panginoon na maging muni-muni natin, maging palaisipan natin kung mangyayari yung mga ganitong bagay. Kasi hindi lahat ng pagkakataon, laging ganito yung sitwasyon natin. May nawawala, may dumarating. Diba? Sabi sa Bible, may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagkasira, may panahon ng pagtatayo. May panahon ng kapayapaan, may panahon ng digmaan. Tingin nyo? Huwag tayong mag-isip na, habang buhay ganito na ako. Hindi habang buhay malakas tayo mga kapatid. Hindi habang buhay healthy tayo. Hindi habang buhay may pera tayo sa bangko. Hindi habang buhay lagi tayong may gas sa kotse natin. Hindi habang buhay laging mayroong pagkain sa lamesa. Pero, pwede tayong habang buhay may Diyos na sasama sa atin, magliligtas sa atin, pag tayo po ay magtatapat sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, huwag nating mahalin ang sanlibutan, sapagkat ang sino mang nagmamahal sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Wala sa Kanya ang pag-ibig ng Ama, sabi ng Biblia. At dito tayo magtatapos, Efeso 5:11. Ang sabi rito, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangang nagawa ng kadiliman, kundi bagkos inyong sawatayin o sawayin. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito mga kapatid. Ano ba yung mga ginagawa nila na parang nakaka-enjoy, nakakatuwa? Huwag tayong mayon doon. Mapalad tayo kung nakikita natin ang ating mga sarili na iba tayo sa mundong ito. Mapalad tayo. Pero kung nakikita natin kung ang sarili natin na ginagawa din natin yung ginagawa ng iba, mag-isip-isip tayo. Ako ba talaga sumusunod sa Panginoon? O sumusunod sa daloy ng mundo? Kasi alam nyo, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng puso natin. Tanda natin, ang Diyos nakakaparok, nakakaalam,
search kung ano yung nasa puso natin. Pero ngayon, baliktad eh. Ang sabi ko rito, people today thinks they are right and God is wrong. Akala ng tao ngayon, mga tao ngayon sa mundo, akala nila tama sila at ang Diyos ang mali. O bakit iba sa atin, ganun ang pag-iisip. Akala natin tayo ang tama, ang Diyos ang mali. Kasi pag sinusunod natin yung sarili natin, ibig sabihin nun, tama yung sarili natin, yung Diyos ang mali. Ganun lang yun. Kawikaan 21:2 ang sabi rito, bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Merong timbangan ang Diyos na sarili niyang timbangan at titimbangin niya yung mga haka, yung mga thoughts ng puso natin, yung mga intensyon ng puso natin. Ano yung mga intensyon ng puso natin? Sa awit 139 verse 1 hanggang 3, ang sabi rito, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Tingnan niyo. Sabi ni David. Awit 139 verse 1-3. Kaya mag-isip-isip tayo, lahat ng ginagawa natin, alam ng Diyos eh. Alam ng Diyos. Ako hindi ko nakikita puso niyo. At kayo rin, hindi niyo nakikita yung puso ko. Pero ang Diyos, nakikita niya lahat. May babala ang Panginoon sa atin at dito na tayo magtatapos. Ang sabi niya, katulad ni Solomon, tanggalin natin yung pangalan ni Solomon. Gawin natin pangalan natin. Palitan natin ang pangalan natin. Ang sabi rito, at ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng pusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naalaman niya ang lahat ng akala ng pag-iisip. Ito yung warning. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Mababasa natin yung sa unang Kronika 28:9. Yun yung utos ni David sa kanyang anak noon. Utos ng Panginoon kay Solomon. Ang sabi niya, kung ikaw ay susunod sa Panginoon, ay siya nga ay masusumbungan sa iyo. Ibig sabihin, ang Panginoon ay sa iyo. Subalit, kung ikaw ay lalabag sa Kanya at pabayaan mo siya, ay itatakwil ka niya magpakailanman. Hanggang ngayon, applicable to sa atin mga kapatid. Kaya, dalawa lang ang pwede natin gawin. Sumunod tayo sa Panginoon ng buong puso, o itakwil natin ang Panginoon at sundin natin yung sarili natin. Nasa sa atin lang yan. Pero lagi natin tandaan, ang Diyos nagbibigay ng warning sa atin. Keep your distance away from sin. Nawa po, hindi lang natin ito mapakinggan, kundi ma-apply po natin sa ating buhay. Huwag tayong magkasala sa Panginoon hanggat maaari. Oo, walang perfecto dito sa mundo. Pero, pag ang tao, sinasadya niya magkasala, at pinaplano niya pang magkasala, ibang usapan yun. Hindi yun yung kasalanan na napapatawad ng Panginoon. Kasi pag pinaplano mo na yung kasalanan, ibig sabihin, sinasadya mo na yan. Alam naman natin, pag sinasadya ang kasalanan, matindi ang parusa ng Panginoon niya. Kaya mga kapatid,
Nawa po, samahan tayo ng Panginoon. Ingatan tayo sa masasama. Ilayo po tayo sa mga kalikuan. Ilayo tayo sa mga kasinungalingan upang tayo po ay magpatuloy sa Panginoon ng may payapang puso at magalak na naglilingkod sa Kanya. At tayo po ay sumandaling manalangin at tayo po ay humingi ng gabay sa Panginoon bilang sa ating pagtatapos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na napakabuti mo sa amin na sa kabila na kami po ay nagkukulang, nagkakasala, kami po ay nadadapa. Subalit ikaw, O Diyos, ang nagtatayo sa amin at ikaw pong nagpapalakas sa aming mga paa upang makatindig kami sa iyong harapan. Panginoon, salamat sapagkat sa kabila ng mga kaguluhan, mga dilubyo na nangyayari sa panahon namin ngayon, sa bawat sulok ng mundo, ay hindi mo kami pinababayaan, O Diyos, na maligaw, lumiko, at matalo ng kaaway. Bagkus, Panginoon, lagi mong pinapanalo sa amin yung espiritual naming digmaan. Lagi mo kami inilalayo sa kapahamakan, Panginoon. Salamat sapagkat sa buhay na ito, bagamat napakaikli, ay pinapakita mo sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat sapagkat nandiyan ka na patuloy na nagpapatawad sa amin sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, hipuin mo po ang mga puso na nagkakaroon sa iyo ng pagkukulang. Punuin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng kapayapaan mo upang sa iyo hindi po kami mapuno ng kasamaan ng mundong ito. Bagamat kami po, Panginoon, ay mga binabago mo, ay narito pa rin kami sa mundo na puno ng kaguluhan. Kaya, ang tanging hiling namin, Panginoon, ay samahan mo po kami sa araw-araw, gabayan mo po kami, na kung paano, Panginoon, ang isang inahing manok na sinisilong niya ang kanyang mga sisiw sa kanyang mga kanyang kanlungan, Panginoon. Salamat sapagkat meron kaming Diyos na inaasahan na tunay at tapat sa aming buhay. Ama, sa mga oras na ito, nilalapit ko po ang mga kapatid namin na patuloy na naglilingkod sa iyo, patuloy na nakiki-participate, Lord, sa devotion namin na katulad nito. Sa mga nanonood online, palain mo na po ang bawat isa sa amin upang kami po, Panginoon, ay makasumpong ng biyaya sa iyong harapan. At sa mga may sakit po at may mga karamdaman ng mga kapatid po namin, Ama, patuloy namin silang nilalapit sa iyo. At kung ano yung iyong kalooban, Panginoon, ito po ang masunod. Ama, samahan mo po kami sa gabing ito na aming pagpapahinga. Pakiingatan mo po ang bawat isa sa amin sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Purihin ka, Ama. Maraming salamat sa iyong bugtong na anak. Pinabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Nanay Malu, Sister April, Nanay Letty, at sa mga nanonood po ng ating live. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. At nawa po ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo at sumaamin. God bless po.